Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang tunay na rason kung bakit nga ba mainit sa mga mata ng world government itong si Nico Robin at ang sinasabing meron nga daw siyang ginawang something during her 2-year time skip. Pero bago nga yan ay kilalanin nga muna natin kung sino nga ba talaga itong si Nico Robin. Sa mga hindi po nakakakilala, si Nico Robin o mas kilala bilang Devil Child at ang tinaguriang Light of the Revolution ay isang archaeologist ng Straw Hat Pirate at isa sa senior officer ng Straw Hat Grand Fleet. Siya ay ang 7th member of the crew and the 6th to join. Siya ay pansamantalang umalis during Water 7 arc at bumalik din during Enies Lobby arc. Sa murang edad ni Nico Robin, kinain nga niya ang Hana-Hana no Mi. Dahil dito nagkaroon siya ng kapangyarihan na mag-reproduce ng kanyang body parts o ng kanyang buong katawan on any surface at will. Bilang ang sole survivor ng destroyed West Blue Island of Ohara, siya ngayon ay isang nga sa dadalawang tao sa mundo na may ability to read and decipher phonoglyphs skill kung saan kinukonsider bilang forbidden and threatening sa world government. Si Robin ay nagsilbi ding Vice President ng Baroque Works bilang Miss All Sunday, serving and partnering herself directly nga sa organization's president ang ex-warlord na si Crocodile, who operated under nga sa codename na Mr. O. Siya ay ang secondary antagonist ng Arabasta Saga, bago nga mag-join nga sa Straw Hat. Pangarap ni Nico Robin na mahanap ang Rio Phonoglyphs kung saan ito ang makakapagsabi sa true history ng mundo, especially nga ang tinatawag na Void Century. Sa katunayan nga niyan, si Nico Robin ay meron nangang bounty na 79 million berries sa edad na 8 dahil sa kakayahan nito na makabasa ng phonoglyphs matapos ang destruction ng Ohara and after the Straw Hat invaded the Enies Lobby upang i-rescue siya at makatakas ay nag-increase ang kanyang bounty sa 80 million berries. Matapos naman ang Dressrosa arc ay muli na naman itong nag-increase at naging 130 million berries. Following the raid of Onigashima, nag-increase muli ang bounty nito at naging 930 million berries. So yan nga guys si Nico Robin. Pero ito nga guys, meron ngang kumakalat na teorya about nga dito kay Nico Robin kung saan sinasabing may isa pa nga daw dahilan kung bakit mainit sa mata ng world government itong si Nico Robin o kung bakit sinasabing banta nga daw siya sa world government. At ito ay dahil nga daw sa kanyang devil fruit. Paano kaya nangyari ito? Bakit nga kaya ganito? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang teoryang yan. Ang alam nga nating lahat ay gusto ngang i-execute nga o patayin ng world government si Nico Robin dahil sa kakayahan nito na makabasa ng phonoglyphs. Dahil sa ang pag-aaral nga ng phonoglyphs ay ipinagbabawal nga ng world government. Ang kahit anong related sa Void Century is restricted to public knowledge and interference. At si Robin ay ang naging one of the most wanted criminals by the military at the age of 8. However, we know that you'd need to be able to read them to follow them as demonstrated by Roger. Dahil dito at sa reaction ni Sengoku sa final word nga nitong si Whitebeard that finding the One Piece is far more detrimental sa world order they wish to uphold as anyone can read. Kung hindi, why they not be more worried kay Nico Robin, especially finding it since siya ay isa sa iilan ngang nakakabasa nito? Ito ay maaaring dahil sa meron pang isa pang dahilan kung bakit itinuturing ng world government na si Nico Robin ay ang isa nga sa pinakamapanganib. At ito ay maaaring dahil sa kanyang devil fruit. Since unti-unti na ngang nare-reveal ang true nature ng devil fruit ni Luffy, malaki din ang chance na ganito din ang case nga ni Nico Robin. Kung kay Luffy ay Hito-Hito no Mi model Nika, kay Robin naman ay maaaring Hito-Hito no Mi model Devil. This word explain ang nickname nga nitong si Robin na Devil Child.
ang kanyang devil fruit abilities replicate human body parts and maaaring mali ito. Pero sa pagkakaalam nga nating lahat, ang paramecia fruit ay inorganic material samantala ang zone are very organic in nature. Maaaring sa ngayon ay hindi pa nga na-awaken at maaaring ang awakening nga nito ay something catastrophic para sa world government. Maaaring ang interest niya sa Will of D and the fact na ang kanyang pangalan ay Devil Child ay maiuugnay nga sa teoryang ito na ang Will of D is the will of Davy Jones, the first pirate at ang sinasabing ang creator ng Devil Fruit. So kung si Robin ay the child of the said devil, it makes sense na kinain nga niya ang unang Devil Fruit. Through this inherited will, it would explain her drive upang nga tulungan si Luffy na maintindihan ang Will of D at ang secret of the Poneglyphs. So yan nga guys ang nilalaman ng teorya na yan. So kung makatotohanan ito guys, parang lumalabas na ang bawat miyembro ng Straw Hat Pirate ay merong special ability, diba? So ano sa tingin nyo guys, malaki nga ba ang tsansa na ganito ito? Pero ito nga guys bukod pa nga dyan sa teoryang yan, sinasabing meron nga daw ginawang something itong si Nico Robin during her 2 year of the time skip. Since wala pa nga tayong gaanong alam sa kung ano nga kaya ang ginawa ni Robin during 2-year time skip, kasi nga 'di ba, ang alam lang natin is napunta nga siya sa Revolutionary Army. Doon ay natuto siya ng kaunting fishman karate and she did go to Baltigo to meet with Dragon. Bukod dyan sa ginawa ngang yan ni Robin, sinasabi nga dito sa teoryang ito na during her time with Revolutionary Army ay ginamit nga niya ang pagkakataon na ito to pass the knowledge sa kung paano nga magbasa ng ancient language. Maaaring itinuro niya ito to someone directly or even wrote down the instruction for learning the language. Nang sa ganon, pag siya ay namatay, hindi na mawawalan ng taong marunong magbasa ng ancient language. It makes sense because ang Revolutionary Army has been around for long time. So kung sakaling si Dragon ay magkaroon ng ability to read Poneglyphs, perhaps they ramp up ang kanilang offensive in order to capture more of those. Maaring meron na nga din na natutunan itong si Dragon sa some of the vital information about sa world government at sa Void Century. Pero kung wala naman, maaaring merong something must have changed in Dragon's favor him to be willing para finally i-declare nga ang full-out war sa world government after so long. Ang matapang na pagsuway sa isa sa importanteng rules ng world government concerning ang Void Century at Poneglyphs ay certainly in character para sa revolutionary as well. Parang ganito nga ang mangyayari guys if ever nga na ito ay totoo man. Diba? Tinuruan nga ni Robin ang Revolutionary Army sa kung papaano nga magbasa ng ancient language. I-escalate naman ni Dragon ang kanilang initiative sa buong mundo upang sila ay makakolekta nga ng Poneglyphs and possibly has learned ang ilan sa mga itinatago ngang sikreto ng world government or sa Void Century upang maging dahilan upang makapaghanda sa isang malaking digmaan. So yan naman guys ang sinasabi ngang ginawa ngang something daw nitong si Robin during her 2-year of the time skip. Pero kung kayo ang tatanungin guys, pabor ba kayo sa mga teoryang ito? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!